Nagkakwentuhan po kami ni Kuya Shane sa Messenger. Kung hindi niyo po alam, kami po ay constant na nagkakamustahan na most of the time tungkol sa mga social media accounts lang naman ang pinagkukwentuhan namin. Pero doon po sa last chat namin ay nagawi yung kwentuhan namin tungkol sa high octane gasoline. Ang sabi ko kasi sa kanya, yung high octane na gasolina ay mas bagay doon sa mga may makina na malalaki na may mataas or malakas na compression ratio. At kung gagamitin niya doon sa mga regular na kotse na may makinang mababa lang naman ang compression ratio, ay hindi naman makakasama. Kaya nga lang, walang effect. Masasayang lang yung pera kasi mas mahal lang konti ang high octane gasolina kaysa doon sa regular. Then, ang sabi naman po sa akin ni Kuya Shane ay magkaiba kami ng pananaw dyan kasi siya ang na-experience niya naman. Kahit daw doon sa mga regular cars niya, tulad daw doon sa Hyundai Ion niya, na kapag high octane ang kinakarga niya, ay kaya nitong tumakbo ng hanggang 150 na hindi naman nagagawa kung regular gasoline lang yung ilalagay niya. Kaya nga daw pagka regular days ng pagdadrive niya, ay regular din yung kinakarga niyang gasolina, pero kapag mga long drive, yung high octane ang kinakarga niya. Contrary naman po sa akin yan kasi lahat po ng mga sasakyan namin na naidadrive ko, lahat po yan ay puro regular gasoline lang ang ikinakarga ko. So alam naman namin guys na dyan talaga sa topic na yan ay hati ang opinion ng mga tao. So sabi ko kay Kuya Shane, magsasagawa nga ako ng social experiment. Ipapaliwanag ko kako kung bakit may mga drivers na nararamdaman nila na mas bumilis or mas lumakas yung regular cars nila kapag high octane yung ikakarga nila. Then tingnan natin kako kung ano yung magiging reaksyon ng mga viewers. So go naman po si Kuya Shane. Kaya ito guys, ipapaliwanag ko sa inyo yung reasons kung bakit po pwedeng ma-feel nyo na tumulin or lumakas yung regular car nyo na may regular engine kapag nagkarga kayo ng high octane. Pero bago ko po yan ipaliwanag, ay hayaan nyo munang i-explain ko sa inyo ng mabilis at simple lang kung para saan ba talaga yung octane. Sa loob po kasi ng mga gasoline engine natin ay mayroong mga piston. Ang trabaho po nitong mga piston na ito ay magtaas-baba para mapaikot nila yung crank or yung sigunyal. Sa unang pagbaba po ng piston ay hihigop ito ng hangin at saka ng gasolinang na-atomized or yung na-spray para magbutil-butil ito at saka humalo ng gusto dun sa hangin. Then, aangat po yung piston. Mako-compress po ngayon yung pinaghalong hangin at saka atomized gasoline. Ngayon guys, ang problema kasi sa gasolina, ito po ay volatile or unpredictable. Kung kailan siya magliliyab kapag nasubject siya sa compression. Ang gasolina po kasi, pag yan ay na-compress ng matindi-tindi, possible po yan na magliyab ng wala sa timing. Yung bang hindi pa umaakyat yung piston ng todo patungo dun sa taas, ay nag-ignite na ito. So, ang mangyayari po niyan, yung puwersa ng pagliyab ay pwedeng sumalubong dun sa pagtaas naman ng piston na pwedeng makaapekto sa performance ng engine at pwede rin pong makasira ng makina. Malalaman nyo po na ganyan na nangyayari sa makina nyo kasi tutunog po yan na parang may kumakatok. Kaya nga po sa English, ang tawag dyan ay engine knock or fuel knock. Na-experience po yan ng isang makinang may gasolinang kulang sa octane. So sa makatuwid, ang trabaho po talaga ng octane ay i-delay yung pagliyab ng gasolina. Inihahalo po sa gasolina talaga yan para mas tumaas ang resistance nito sa compression. Para yung piston ay umabot doon sa pinakataas ng cylinder bago siya bigyan ng spark. Yun po kasi ang pinakamagandang timing para ma-achieve yung mas smooth na andar at saka mas maganda yung bigay ng power. Kaya sorry po doon sa mga nag-aakala na ang octane ay pampalakas ng apoy or pampalakas ng explosion sa loob ng makina. Actually, ang trabaho niya talaga ay pabagalin or i-delay yung pagliyab. Ngayon guys, yung pag-determine kung ilang octane ba ang kailangan ng makina nyo, usually, yung mga maliliit na makina or yung mga regular engine na ginagamit sa mga pang-araw-araw na nakikita nyo sa streets, like Ion, Wigo, Celerio, etc. Yung mga ganyang kotse po ay may makina na hindi kataasan ng compression ratio. Kaya dyan po ay pwede na yung regular na gasoline. At kahit hindi nyo po yan kargahan ng high octane gasoline,
ay wala kayong may experience na engine knock. Pero I doubt it na kapag yan ay ginamitan nyo ng high octane, mas tutulin yan or mas lalakas yung makina. Yun po kasing high octane ay mas nababagay doon sa mga makina na tulad sa sports cars o kaya sa mga luxury cars o kaya doon naman sa mga kotse na minodify na yung makina. Kasi po yung mga ganyang sasakyan ay may mataas na compression ratio yung makina nila. Hindi ubra yung octane rating na nahandon sa regular gasoline. Makaka-experience po sila nung engine knock. Kaya yung mga ganyang sasakyan po, doon sa owner's manual niyan ay makikita nyo na nangangailangan yan ng gasolinang may higher octane. So ngayon guys na na-explain ko na yan, sana ay naintindihan nyo. Ngayon naman ay i-explain ko sa inyo kung bakit na-experience ng iba na kahit regular cars lang yung ginamitan nila nitong high octane ay naramdaman nila na mas tumulin. So ang unang rason po dyan ay yung tinatawag na placebo effect. Kung hindi nyo po alam kung ano ibig sabihin ng placebo effect, ang term po na ito ay madalas na ginagamit doon sa mga pasyente na gumaling doon sa sakit nila kahit na binigyan lang sila ng gamot na walang bisa. Halimbawa na lang guys, yung pagka may lagnat ang isang tao. Kadalasan yan po ay pinahihigop ng mainit na sabaw. Pinaka-common na nga po, yung chicken soup. Sasabihin po na nag-aalaga dun sa may lagnat, humigop ka nitong mainit na sabaw at makakaramdam ka ng ginhawa. Then surprisingly, may mga pagkakataon na gumiginhawa nga yung nakakahigop ng mainit na sabaw kahit na wala itong medicinal properties. So, possible po yan na mangyari kapag tayo ay nagkakarga ng high octane. Kasi kung hindi nyo napapansin, pagka nanood kayo ng commercial ng mga gasolina katulad ng Petron Blaze, makikita nyo doon na yung regular na kotse nung kinargahan ng Petron Blaze ay naging sports car. So, ang inilalagay po na message sa inyo ng commercial ay magiging pang sports car yung performance ng regular car nyo once na nagkarga kayo ng Petron Blaze. Ganun po kasi talaga ang advertisement. At effective po talaga yon at nagwo-work dun sa mga nakakapanood. Mafe-feel po talaga nung nakakapanood na para bang yung hatchback nila ay naging sports car nung magkarga sila ng Petron Blaze. Pero meron din pong commercial ang Shell V-Power na mas kapanipaniwala naman kasi yung Shell V-Power pinakita nila na ikinarga nila sa Ferrari. Kasi guys, hindi nila pwedeng ipakita na yung regular gas nila ikakarga nila dun sa Ferrari. Baka mamaya merong may-ari ng Ferrari magkarga ng regular gas, puro engine knock ang aabutin nun. Dahil po yung makina ng Ferrari ay mataas ang compression ratio. Kailangan po niyan ay high octane. Pero guys, bukod po dyan sa placebo effect, ay po pwede nyo rin ma-experience yung lumakas ang makina nung maglagay kayo ng high octane kung yung piston nyo po ay maraming carbon deposit sa ibabaw. Kasi guys, gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, yung piston po ay nagtataas babayan. Ngayon, pagdating po niyan dun sa pinakataas ng cylinder or dun sa top dead center, mapapansin nyo na may kaunting space na natitira doon, kung saan dyan na-compress yung hangin at saka gasolina. Bago ito, bigyan ng spark plug. Ngayon guys, kapag ang piston nyo ay maraming carbon deposit sa ibabaw, yung maliit na space na nakikita nyo na yan, mas liliit po yan dahil doon sa carbon deposits na nasa ibabaw ng piston. Ang tawag po dyan ay artificial high compression ratio. At dahil yan nga po ay nagkaroon ng artificial na high compression ratio, the moment na mag-switch sa high octane fuel yung nagdadrive niyan, mararamdaman niyan na mas gumanda yung andar. Kasi mas magbe-benefit na po siya doon sa high octane ng gasolina dahil nga yung makina niya ay mayroon ng artificial high compression ratio. Alam nyo guys, noong early 2000s, nahihilig ako sa karera ng scooter na 2-stroke. Ginagawa ko po yan na i-high compression yung makina ko. Pero hindi ko po pinaparami yung carbon ng piston. Ang ginagawa ko po ay sinishave ko yung cylinder head, pinapabawasan ko para mas dumikit ng konti yung ibabaw ng cylinder head. Ang magiging effect po nun ay mas liliit yung space dun sa pagitan ng piston at saka ng cylinder head. Kaya nagiging high compression. At once naman po na ginawa ko na yan, hindi na ako makakapagkarga noong regular na gasoline kasi nagkakaroon ng knock. Minsan nga po nahiram yung scooter ko, nakalimutan kong sabihin na premium ang ikarga. So kinargahan ng regular, pag uwi sa akin ng scooter, kumakatok yung makina. At nung buksan ko po yung makina, nakita ko na maraming konyat sa ibabaw yung piston. Yun po yung pruweba ng engine knock, nagkakaroon ng mga konyat yung piston.
Well, anyway, hindi ko na po idinidismiss or hindi totoo yung sinasabi ng mga nakaramdam na mas tumulin yung sasakyan nila nung mag-high octane sila. Pero hindi ko rin po maiko-confirm na yan ay 100% na totoo. Kasi guys, mahirap po magbase sa feelings or yung sa naramdaman lang. Baka kasi ma'am yan, nung magkarga kayo ng high octane ay mas ginanahan kayong mag-drive, mas napapadiin yung tapak nyo sa gas pedal. O kaya naman, baka naman nung ibirik nyo yan sa expressway, natapat kayo doon sa kalsada na medyo palusong, kaya matulin talaga yon. O kaya naman, pwede rin na nung ibirik nyo yan, hindi kayo natapat sa nasa salubong kayo sa malakas na hangin. Sa expressway po kasi, may mga tapat dyan na mahina ang hangin na pasalubong kayo, minsan naman paayon sa inyo yung hangin na para kayong itinutulak. So marami po kasing variables kapag yan ay tinesting nyo sa labas. Unlike sa pag yan ay tinesting ng mga engineers ng mga car companies. Kasi guys, yung mga engineer na yan, kapag gumagawa po yan ng makina, hindi sila gumagawa ng makina pagkatapos tetestingin nila kung saan gasolina yan masaandar na maganda. It's the other way around. Aalamin po nila syempre kung ano ba yung gasolina na available sa market. Pagkatapos, magde-design sila ng makina para doon sa gasolina yon. So halimbawa, magde-design sila ng makina na para sa regular na gasoline. Susukatin na po nila yung piston at saka yung cylinder na tutugma para doon sa regular na gasoline. At once na mabuo nila yung makina na yan, ite-testing po nila yan using science. Hindi po sila nagte-testing using feelings. Kakabit po nila yan sa mga high-tech na computer, sa dynamometer. In fact, pati yung accelerator niyan ay hindi paa ng tao ang tumatapak. Kasi yung tapak ng paa ng tao ay hindi constant. So, ikinakabit din nila yan sa machine para bawat testing nila ay accurate. At syempre kapag nag-testing sila niyan, nandun sila sa controlled environment. Hindi palusong ang kalsada, hindi malakas ang hangin, kaya accurate nilang nakukuha yung bilis ng ikot ng mga gulong or yung bilis ng RPM ng makina. At once na nakita na nila na maayos ang andar niyan para doon sa regular na gasoline, ilalagay po nila yan doon sa owner's manual na yun ang recommended na fuel. Pero hindi po nila ilalagay na huwag kayong magkarga ng high octane. Kasi sa totoo lang naman, hindi nakakasamang maglagay ng high octane. At kung yan ay umeffect doon sa regular car nyo, di mas mainam. Pero makikita nyo sa mga owner's manual ng mga sasakyan na malalakas ang makina, use premium gasoline only o kaya naman use high octane gasoline only. Kasi nga pag gumamit sila ng gasolina na medyo mababa ang octane, ay po pwedeng magbago yung performance ng engine at po pwede rin itong madamage. So guys, I hope na walang ma-offend dito sa kwentuhan natin ngayon. Don't worry kay Kuya Shane, hindi yan ma-offend at kilala ko po yan. Very humble yan taon na yan. At saka masarap ka kwentuhan. At saka bago ko po ginawa ang vlog na ito ay pinagpaalam ko rin sa kanya. Tanggap po namin na talagang ganon ang mga car enthusiast na kuminsan ay nagkakaiba-iba ng opinion. Ang mahalaga lang ay mayroong respect. Ang sabi nga po ni Carlos Agassi, mga idol, tama kayo, mali ako. Do what works for you. I'm not your mekaniko. So guys, muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!